Hi guys, nakita niyo nito. Meron tayong makina nito. Nabili ko tong makina na to since 99. Nabili ko to 1999. Dati hindi pa ganitong kulay nito guys eh. Ano to eh, kulay gray. Ito yung parang siguro, ang model ng jockey na to ay model DDL 550. Ito yung model niya. Ang natural color talaga nito dati guys ay gray. Kumbaga, pininturahan ko na lang siya ng white. Kasi sabi ko parang vintage na yung dating niya eh. Tapos, nilagyan ko na siya ng decorate na mga ganito. Pinalitan ko na yung iba niyang mga ano niya, itong kanyang pihitan. Tawag dito, nakalimutan ko na. Although kwento ko sa inyo guys, memorable sa akin itong makina na to eh. Gawa nga ng single mother ako. Ito yung sabihin natin eh, nung kasagsaran na si bunso ko ay bata pa. Ito yung parang katubang ko sa paghahanap buhay. Kasi hindi ako makapagtrabaho, gawa ng maliliit pa sila. Wala pa siyang 1 year. Binili ko na to, kumbaga para sabi ko, habang lumalaki sila, mababantayan ko sila, at least sa loob ako ng bahay, kumikita din ako. Ito yung kwento ng makina na to. Kumbaga, siyempre hindi tayo makapagtrabaho, single mom tayo. Kailangan natin na may mag-aalaga sa anak natin. Hindi naman natin pwedeng ipagkatiwala sa iba kasi maliliit pa sila. Kumbaga, kailangan pa yung alagain sila. Kailangan pa yung nanay doon na mag-aasikaso sa kanila. Kaya itong makina na ito yung naging gabay ko sa ikatulong ko sa paghahanap buhay. Nagtayo ako ng dress shop. Kumbaga, nag-accept ako ng tahi, mga uniform, blazer, repair. Yun yung kumbaga naging income ko sa loob ng bahay. Nakakasapat naman siya. Pati pambayad ng kuryente, pambayad ng tubig, nakakasapat naman siya. Kasi nangungontrata ako. Although lang ang kalaban ko lang dito guys, kasi sa dami ng tahiin, hindi ko na siya halos, kumbaga kulang yung pahinga mo. Kumbaga bumagsak na talaga yung gusto, yung katawan ko ng time na yun, parang pumayat ako. Kumbaga kailangan tapusin mo, kinukuha na, minsan ayaw mo nang magtanggap, iniiwan na lang sa bahay mo, babalikan nila, sabihin nila, sige na, pakiusap ka, ano choice ka, kundi tahiin mo na lang. Kumbaga, sa time na yon from 1999 hanggang, sabi natin 2005. Yung operation ng dress shop po talaga, yung pagtatanggap, talagang continuous. Dati may isa pa akong makina eh. Kumbaga dinispose ko na lang siya guys kasi hindi ko na rin naman siya kailangan. Ito lang yung tinira ko. At saka kung nakikita niyo yung sa likod na yon, yun. Yung portable aging. Yan. Portable aging. Binili ko lang yan. Portable overlock kung tawagin nila yan dyan. Mumurahin lang yan guys nung time na yon. Pero hanggang ngayon buhay pa rin siya. Hindi ko yan na yan binenta kasi remembrance ko na lang yan eh. Then after nang yon, 2005, medyo nano na ako nun, kumbaga parang nakakaumay din kasi sa pananahi. Namili ako ng mga gown. Yan yung mga gown na yan, marami yan. Nag-gown for rent ako nung time na yon. Okay siya. Okay yung takbuhan ng gown for rent. Pero hindi mo maiwasan kasi guys, once na may business ka ng ganun, ginagaya ka din. Kumbaga, yung dating ng income, dating ng medyo nababawasan. Kasi may makakakompetensya ka na. Sa kanang time na yun, maraming mga okasyon, in demand lahat yung mga sagala, mga kung ano-ano, mga GS. Kumbaga, time na yun ay okay pa yung rentahan. Yun yung nadagdag sa dress shop ko. Pagdating siya ng, sabihin natin umabot na siya ng 2009. Siyempre malaki na rin si Bunso. Nag-decide ako na itigil yung pagdi-dress shop ko at saka yung pagga-gown.
yung mga gown na binili ko. Kumbaga, na-stop siya. Kaya noong time na yon, nag-apply na ako ng work sa company. Kumbaga, na-stock na to, na-stock na yung lahat ng mga gamit kong panahe. Yan, cutting table ko. Then, yung mga gown ko, bali, 4 yun na lagayan. Eh, ngayon, anong year na ngayon, di ba guys? To 2026 na. Mga 2009, 2010, hanggang 12, yung mga nabili kong gown na yun, kasi nag-work ako, nagpaparenta pa rin ako eh. Pero stop na yung pagdi-dress shop ko. Kasi may nagra-rent pa. Natuluyan na siyang natigil yon. Takbo yun siya hanggang nagpaparent pa rin ako pautay-utay. Pero hindi na ganun kabilis yung, kumbaga occasional na lang. Hanggang sa dumating yung time na 2016, 15, na-stop na talaga yun. Sa isang salita, natigil na yung pagra-rent na rin. Kumbaga, naitamba ko na yung mga gown, naitabi ko na sa isang lagayan. Ngayon, 2026 na. Ngayon sabi ko, pinili ko yung mga gown, sabi ko, plano ko siyang ibenta kahit sa murang halaga, basta magustuhan nila. Pero talagang nabenta yung iba, pero mayroon pa rin na iwan. Ngayon, nanghinayang naman ako guys, kasi kung ibibigay mo naman, sasabihin nila anong gagawin nila doon? Kasi yung iba, mga long gown, yung iba naman mga iba-ibang klaseng design ng gown. Kaya sabi ko, naisipan ko, siguro time na kung hindi naman siya, sabihin natin, magkagusto o nanghihinay, maganda kasi yung mga tela niya guys. Ang mahal kasi ng mga tela ngayon, kumbaga kung bibili ka pa ng mga tela, napakamahal kung tatahi ka ng gown. Kaya sabi ko, naisipan ko, ipagana ko to, yung makina. Kumbaga parang anuhin ko siya, paganahin uli. Pati yung portable na yon. Kasi ang plano ko, yung mga gown na yon, tahiin ko siya ng ibang design uli. Yung mga nababagay ngayon na design, yung mga nauuso pa lang, like Filipiniana, yung mga pambata, o hindi kahit to ba costume na end pa rin ngayon. Kumbaga, i-remodel ko na lang siya, yung mga gown. Kaya, pinrefer ko to guys. Ngayon, sunod nating mga episode, sunod nating mga content, siguro tahi-tahi muna tayo. Yun yung magiging topic natin. Para habang inaayos ko yung mga gown ko, nire-remodel ko, sasabayan ko na rin ng pag-video guys, pag-upload. Para may share ko rin sa inyo yung mga ginagawa ko before. Yun na po guys, ito nga pala si Miss Nea. Share ako ng mga tips, tutorial. Thank you and God bless.